Kasunod ng mga pinakahuling insidente sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea na nangyari lamang sa loob ng higit isang linggo, binigyang diin ng pamahalaan na mananatili ang diplomatic approach ng bansa sa issue. Una nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dapat nang mas mapalawak ang sakop ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika at hindi nakatuon sa armed attack, bagay na silang ayunan ng National Maritime Council o NMC. Ayon sa konseho, napapanahon na para i-review ang MDT para maiayon ito sa makabagong panahon, lalo't 1951 pa nang maitatag ang treaty. The strategic landscape has changed so much. So maybe it's high time now to maybe review. Yes, and to be maybe relevant to the new security challenges. Mariinding pinabulaanan ng NMC ang naging pahayag ng China na Pilipinas ang bumangga sa mga Chinese vessel at wala umanong permiso ang mga aktibidad ng Pilipinas sa inaangking teritoryo ng China. Meron tayong tinatawag na 200 exclusive economic zone under the provision ng UNCLOS. So nakikita natin na pasok yung Escoda Shoal doon sa provision ng 200 exclusive economic zone. In contrast, doon sa China, kasi ang pinakamalapit na provision ng China is Hainan, and that's more than 500 nautical miles away. So, dapat tayo yung, anong ginagawa nyo dito? Illegal kayo, ang presence nyo dito ay illegal. At yung ginagawa nyo, aggressive, clear violations of the Convention on International Regulations in Preventing Collisions at Sea. Coast Guard sila, and yet, dapat nga sila nag-implement, and yet sila yung the irony of it, no? Sila yung nagsasagawa ng mga dangerous and life-threatening activities. Sa harap naman ng mga insidenteng ito, sinabi ng NMC na hindi lamang umiikot sa West Philippine Sea ang relasyon ng China at Pilipinas. The West Philippine Sea issue is not the be-all and end-all of our relationship with China. So, nagkataulan talaga na ito yung nagiging focus, no? Nagiging focus. But I believe our government is doing very well in managing this conflict with China. No? So, sabihin na nating isolated case ito. Pero nakakanginig, nakakagalit. No? But nonetheless, sabi nga kanina, it's not the be-all and end-all relationship with China. Sa ngayon, nangangalap na raw ng ebidensya ang PCG kaugnay ng mga nakalipas na insidente sa WPS. Ipinauubaya naman ng NMC ang desisyon sa DFA pagdating sa paghahain ng diplomatic protest dahil sa mga mapanganib na naging aksyon ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Tiniyak din ng NMC na mananatiling nakaangkla sa diplomatikong pamamaraan ang tugon ng bansa ukol dito, kasabay ang pagpawi ng pagkabahala ng mga Pilipino, lalo na ang mga mangingisdang apektado ng girian. Klarong-klaro po ang posisyon ng ating Pangulo, ng ating gobyerno, that we will not abandon even a square inch of our territory to a foreign power. And we will exhaust all peaceful approaches, diplomatic channels, mechanisms, so that these disputes will be settled in a professional, peaceful, and orderly manner. Pinayuhan naman ng NMC ang PCG na ipagpatuloy lamang ang kanilang mandato sa pagpapatrolya, maging ang kanilang logistics run gaya ng pagbibigay ng pagkain at iba pang pangangailangan sa kanilang tauhan na nakaposte sa iba't ibang bahagi ng WPS. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.